Pure air, sunlight, abstemiousness, rest, exercise, proper diet, the use of water, trust in divine power, these are the true remedies. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa ating pong mga manonood ngayong araw pong ito. Alam niyo po mga kaibigan, panibagong topic, panibagong araw, panibagong pagpapahinga at panibagong pag-asa sa bawat isa po sa atin. Kaya sa atin pong pasimula, tayo po ay manalangin. Dakila po naming Ama, maraming salamat po sa inyo pong pagmamahal. Salamat po sa kalusugan. Salamat po sa 8 utos na ibinahagi niyo po sa amin upang kami po ay maging malusog. Dalangin po namin, Ama, na sa araw pong ito, ang mga tagapakinig, ang mga sumusubaybay, Panginoon, ng programang ito, ay mabiyayaan, Panginoon, ng banal na Espiritu upang ang bawat isa po sa amin ay managumpay, Panginoon, sa pagkain. Dalangin po namin, Ama, ang katalinuhan, ang karunungan mula sa banal na Espiritu at ang gabay ninyo, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Dahil ang lahat po ng ito ay aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa atin pong mga manonood, isa na naman nga pong pag-aabangan na episode ngayong araw pong ito. Ngunit bago po natin simulan ang ating pag-uusapan tungkol sa ating kalusugan, ay nais po naming bumati sa ating pong mga kaibigan na nagkomento dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Katulad ni Jerome Campo Sagrado, sabi niya, thank you po for sharing all your knowledge. God bless po. More power po. Sabi naman ni Filipinas Tumolva, sabi niya, please pray for my health doctor. At alam mo, Doc, sa totoo lang, itong mga kaibigan natin na nananalangin, nawa po yung atin din po mga kaibigan na nanonood kasama po namin dito sa Kaalamang Pangkalusugan, ay ipanalangin po natin si Sister Filipinas Tumolva. Ayan, ganun din po. Sabi naman ni Noyms Cortez, salamat po, pagpalain po kayo at ang buong programa. Gayon din po, binabati po namin ng happy anniversary ang Villamor Seventh-day Adventist Church dyan po sa Villamor Air Base ng Pasay City. Ito din, sabi naman ni JG Baturi Sumyo, good afternoon po, Doc. Happy Sabbath po, purihin ng Panginoong Diyos sa inyong programa at God bless us all po. Sabi naman ni Anlin, watching from Malaysia. At gayon din, binabati din natin syempre ang ating pong mga kaibigan na nagme-message sa ating pong YouTube channel. Sabi niya, sabi ni Bobby, salamat, Doc Tam. Basta continue lang ang share. Marami talagang tatamaan kung masaktan. Magbago talaga. Ito naman, sabi naman ng isa nating viewer, always thankful po sa inyo po, Doc. Sana marami pa akong mapanood na inyong mga episodes. Ito din. Next naman, sabi ni Jed Tumamak, sabi niya, ako po ay nagpapasalamat sa salita ng Diyos na may prescription sa prevention at healing. Pero Doc Tam, may malaki tayong kalaban sa mga bagong vegan gaya ko na masabing pinaghihirapan tayo lalo na yung pumapasok na GMO na yan. Kaya nakita ko yung Noah's signs. Ayan, yung Noah's time daw na mga signs of the time. Tapusin ang magandang balita, good health and salvation sa gitna ng kahirapan. Ayan, ang dami pong mga nagme-message sa atin. Gayon din po, nais din po naming batiin. Doc, ito, kaibigan natin tong malapit. Ang Arboleda family, sila Tito Romy, sila Tita Malu, si Chuck, si Charles, and Rose, at si Chappy, at gayon din po si Romina. Maraming salamat po sa inyo pong panonood. Gayon din po si Kuya Brian and si Ate Shelly Ramos at ang kanilang anak na si Isa at si Sophie na, alam mo, Doc, ito yung nag-join sa ating 10 days challenge na nagpaliit talaga ng tiyan, at talagang ngayon po mga kaibigan, patuloy sila na nag-change ng kanilang lifestyle, vegan diet talaga. Lumipat na sila actually, Doc, sa Spain. Nagulat na lang ako, pero we praise God kasi kahit nandun na sila sa ibang bansa, ay suportado pa rin nila ang Kaalamang Pangkalusugan, and at the same time, sumusunod sila sa 8 utos ng pangkalusugan, di ba? Ayan, ito naman, Doc, sabi naman ni, binabati rin natin ang taga Balawan, La Union, sila Margie Leorin at sila Arnie Lopez ng Barakbab Church. At gayon din binabati natin ang mga kabataan ng Area 9 dyan po sa Maynila, sa Pasay, Makati, San Juan at sa Mandaluyong. Doc, ito na. Tutuloy-tuloy na natin dahil alam natin ang ating mga kaibigan ay nag-aabang dun sa mga hindi po natin nasagot na mga katanungan last week. Kaya, Doc, ihanda na natin ang ating sarili. Lalo ka na, Doc. Ito, ang sabi dito, Doc, ang una nating tanong, Doc, okay po ba yung black or green olives na nasa bote or jar in replacement doon sa olive oil? At ano pong brand ng olive oil ang the best? Tuloy, pagdating sa brand, maingat tayo. Maingat tayo dyan. But anyway, piliin nyo lang yung tinatawag na organic olive oil.
Nakaramihan naman ng mga olive oil talagang maganda yan sa katawan. Yan, okay. Thank you so much, Doc. Pero Doc, ibig sabihin, itong black or green olives, I think, Doc, ito yung mga pinanglalagay natin kasi na yung may preservative kasi siya na nilalagay natin sa spaghetti, pwedeng ganun. Yun nga, yung nabanggit ni Doc, kailangan organic lang. Kailangan yung alam natin kung ano yung mga ingredients na kasama nung green and black olives na yun na nasa bote. Okay po? Para safe po ang bawat May isa mga natin. nabibila naman ng mga certified. Yes, ayun, na natural It's talaga. just a matter of looking in the right place. Yun. Thank you so much, Doc. Ito naman, sabi naman ni Musloy, Doc, bakit pag umiinom ako ng gatas ay inaatake ako ng acid reflux? Actually, may ipin eh. Ang gatas kasi yan sa mga bagong panganak eh. Ngayon, pagka may edad ka na, umiinom ka pa ng milk, hindi na yan ma-appreciate ng body dahil ni-level up na yung katawan mo, may ipin ka na eh. Kaya ito yung point na yung renin enzymes purposely for infants. So you are not infants anymore. So I would suggest to stop drinking that. Ayun. Iwasan nating acidic kasi yan. Talagang magiging sipon lang yan sa loob ng katawan. Kaya nagiging acidan dyan. Siguro, Dok, dagdagan ko lang sa atin pong mga kaibigan kasi brother or sister Musloy, itong binabanggit kasi ni Doc na na nakakapagpasipon sa atin or nagkakaroon tayo ng acid reflux ay yung ating mga dairy products, which is yung gatas na mula sa atin pong mga baka, kalabaw, di ba, Doc? Kambing, yan. Papanood kasi kayo ng TV. Siyempre, lahat maganda yan eh. Pero ang tanong, at least naranasan mo. Yes. Hindi na kailangan natin pagtalunan to. Totoo, Doc. Naranasan mo na. Ano pa yung decision mo? Iwasan mo na. Alam mo na. Tanggalin na natin. Okay. At doon sa hindi pa nakakaranas, gusto nyo, subukan nyo. Kaya lang, mayroong problema eh. Mayroong Totoo. adaptation eh. Yes. May side effect siya. Pag in-adapt ng body mo, akala mo okay siya, later on, kakaroon ka ng continuous na chronic na nararamdaman. Totoo, Doc. Ito pa, sa atin pong mga manonood, Ainilin Ilustrisimo Tenyoso, sabi niya, Doc, 1 tablespoon of extra virgin olive oil na iti-take in sa empty stomach is recommended mo rin po ba? Actually, kahit twice a day, okay yan eh. Ayun, na-empty yung stomach, Doc. Yeah. Okay, na-empty yung stomach. Ayan. Okay, sana po nakikinig natin at nagsusulat Lalo po na kayo. pagka vegetarian ka. Totoo, Doc. Maganda kasi yun sa mga joints natin, especially sa ating brain kasi essential oil yan. Ito naman, sabi naman ni Yuzel Perdegueros, good PM, Doc, pwede po bang ihalo sa mainit na kanin yung olive oil? Naku, Doc. Ay, lalong napakaganda. Lagyan mo ng konting Himalayan salt. Ayun, ako. Parang may ulam ka na, no? Para ka nakasinangag. Ayun, nakasinangag. Kaya huwag mo damihan ng kanin kasi sugar yan. Totoo din, Doc. Ayan. Okay, ito naman sa atin pong mga Malakas sa kanin yan. Yes, totoo, Doc. Aba, isang platong kanin na mainit-init. Pag nilagyan mo yun, lagyan mo ng konting asin yan. Ay, nako. Mapaparami ka talaga. Ay, talagang tapos ang laban. Ayun. Pero maganda dyan, kailangan talaga natin ng fat sa katawan. Yes, ayan. Ito naman. Sabi naman ni Lea Recato Ranara, ano ang pinakamagandang olive oil? I think, ito, Dok, yung nabanggit na natin kanina, kailangan po yung natural, yung cold press. Cold press. Yes, cold press po, ayan. Sa atin pong mga manonood. Kasi, alam niyo po mga kaibigan, wala naman ditong brand na pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan natin dito kung dumaan ba siya sa baka makina. misinterpret tayo. Yes, totoo, Baka Dok. sabihin nagbebenta ito naman ministeryo na ang ating pinag-usapan dito ay magtulungan lang. Pagbabahagi lang ng sabi nila, kaalaman. bakit? Nung ako ay nagsalita dun sa isang lugar, dun sa amin sa Bulacan, nabanggit ko kasi yung 35 years na ako sa health ministry. Sabi niya, bihira daw yung tumatagal ng ganun. Ano raw yung reason ko kung bakit ganun ako katagal dito? Ang tanong, may nagbabayad ba sa'yo? Sabi ko, wala. Ba't mo ginagawa yan? Kasi ako, na-bless talaga ako ng God kasi unang-una, may sakit din naman ako. Pangalawa, binless din yung misis ko. Kaya para naging part ng buhay ko, nung nalaman ko pa sa health ministry book ni Ellen G. White, na ito pala trabaho ng bawat membro ng iglesia. Na kailangan yung medical ministry work, every member of the church, ay makibahagi tungkol dito. Hindi yung saling pusa ka. Totoo, Dok. Ito yung point na sabi ko nga, hindi na kailangan pag-usapan dito kung gaano katagal ka ng Adventista. Ang matagal ka ng Adventista, hindi mo alam yung trabaho na dapat gagampanan pag nahikayat ka. At ito yung isa sa bahagi na gagampanan ng bawat kaanib na iglesia na kailangan maabot natin ng maraming mga tao na malaman nila yung kahalagahan ng mensahe ng pangkalusugan. Kaya for the last 35 years, nandito pa ako. Bakit? Tanungin mo ako, bakit? Bakit, Dok? Late pa nga eh.
Dapat the moment na binyagan ako, alam ko na ito eh. Dapat sumusunod na tayo agad. Eh kung lahat ng Adventist ay nagpa-practice ng health, hindi na kailangan natin ng gumastos ng pera sa hospital. Gano'ng karami nakapila sa hospital ngayon ng mga Seventh-day Adventist at non-Adventist people? Sayang yung budget. Totoo, Dok. Gano'ng karaming budget ang nauubos sa sanitarium? Kahit libre pa yan. Kasi may mga libre eh. 10% lang yata binabayaran nila eh. Dapat sana lahat ng membro, 10% lang ang babayaran eh. Kaya lang, hindi naman makakasurvive. Pero ang point eh, dapat gawin na natin 100% na wala na lang magkasakit. Amen. Totoo, Bakit Dok. tayo magte-take advantage doon 90% lang ang babayaran? 10% lang ang babayaran? Eh, sakit pa rin yan. Totoo, Dok. Alam mo, Dok, Puksain natin ang sakit. yes, oo. Dapat wala tayong sakit, no? Wala tayong karamdaman. Alam mo, Dok, saying that may nag-comment Kaya sa ayaw atin. nilang pakinggan tong ayaw nilang masyadong bigyan ng tono itong vegetarian eh. Kasi pag nag-vegetarian ka, napakarami nga ako mga na-experience sa buhay ko, yung mga nakinig ng lecture ko, noong unang panahon pa, 35 years ago. Nag-vegetarian lang, nawala yung sakit nila eh. Amen. Eh bakit din natin ikalat ito? Totoo. Alam mo, sa totoo lang, Dok. Tulungan natin ating gobyerno. Yes. And dahil public hospital, kawawa naman yung mga Pilipino. O yung ginagastos nila dito, napakalaking halaga yan. Totoo. Eh kung lahat ng mga Pilipino ay magbe-vegetarian, tatangkalikin natin ang sariling atin, ay makatulong tayo sa ating kapaligiran. Amen. Thank you so much, Dok. Alam mo, And Dok, that's what this Kaalaman Pangkalusugan all about. ayan. Alam mo, Dok, no, sa atin pong mga manonood, may nag-comment nga, sabi niya, paano yan? Marami tayong mga leaders na hindi vegetarian. Eh at personal na hindi yan, rin... huwag na natin pag-usapan yan. Alam ba kung bakit? Kanya-kanyang bakit? journey yan eh. Totoo din, Dok. Alam ba natin, gusto rin naman nila yan eh. Kaya lang kahinaan nila eh. Pero Yes. pagdating dyan, huwag naman natin masyadong Husgahan. hindi, ibig sabihin niya, kung ba't may nakita tayong leaders na hindi vegetarian, para bang hahatulan. Diyan ako hindi boto. Totoo din, Dok. Kasi tao yan. Yes. Totoo yan, At Dok. meron naman na hindi ka agad-agad. Later on naman, nakapag-vegetarian din. So leave it as it is. And we should not use this as what you call it, a test of fellowship. Pero as a leader, they must be a good example so that they can bring more vegetarian inside the church. Okay, amen. Thank you so much, Doc. Ito pa, sabi dito, Kasi mga Pilipino, mga lalo na miyembro ng iglesia natin, tumitingin sa tao eh. Kung hindi makapag-vegetarian yung pastor mo, huwag mo silang gayahin. Totoo. Ipakita mo yung example mo. Yes. Na maganda yung katawan mo. And in that way, mabless din siya. Hindi naman yung kung ba hindi vegetarian eh, para bang tingin mo, wala nang kaligtasan. Wala namang ganun. yes, that's right, Doc. Ito, sabi naman ng isa nating kaibigan, praise the Lord always, sapagkat patuloy ang inyong pagpapailan lang at marami nawa ang makatugon sa tamang sistema ng pagkain. Marami ang namamatay ngayon dahil hindi nila alam kung ano ang tamang pagkain. Totoo yun. Kaya kailangan sumunod po tayo mga kaibigan at iwasan natin na magkaroon po ng karamdaman. Ito pa, sa atin pong mga manonood, ngayon naman, pag-uusapan natin mga kaibigan, itong nakasulat dito sa Councils on Diet and Foods. Kasi nung mga nakaraang topics natin, pinag-uusapan natin how to fight cancer, paano ba natin malalaman kung may cancer tayo, ano yung mga simptomas, ano yung problema sa cancer, paano natin mahihinto at maiiwasan or hindi magkaroon nitong cancer, diba? Diba, Dok? Sino ba naman ang gusto nitong cancer? Kaya ito po, sabi dito sa Councils on Diet and Foods, the sufferers in such cases can do for themselves that which others cannot do as well for them. They should commence to relieve nature of the load they have forced upon her. They should remove the cause. Ibig sabihin, yung binabanggit lagi dito ni Doc, na kung ano yung pinakapinagmulan, kung ano yung kinain natin, yun ang cause ng ating pong karamdaman, kaya dapat nating ihinto. Fast a short time and give the stomach chance for rest. Reduce the feverish state of the system by a careful and understanding application of water. These efforts will help nature in her struggles to free the system of impurities. But generally, the persons who suffer pain become impatient. They are not willing to use self-denial and suffer a little from hunger. Totoo, Dok, di ba? Yung pagminsan, konting magutuman lang tayo. Parang ayaw na natin muling... Actually, pag ang tayo ay nagutom o nag-fasting, lalong naging aktibo yung ating katawan sa pag-create ng tinatawag na repair. Yes. Yung tinatawag na natural healing. Kaya kung ating titignan, talagang dapat nating makita na walang nangyari sa loob ng katawan na walang pinanggagalingan. Kaya napakaganda ng ating nabasa na isang babae na wala namang matasabing mataas na pinag-aralan. Pero yung mga isinulat niya ay talagang masasabi ko
na hindi man siya kapantay ng Bible, pero isa lang ang nagbigay at naglagay doon sa kamay ng sumulat na ang nagbigay ay ang Holy Spirit na nagbigay sa banal na kasulatan. Kaya ang libro ng ating pinag-aaralan, especially na ginamit lang si Ellen G. White, ay nanggaling sa kaitaasan. Kaya hindi natin pwede itong basta na lamang na iset aside at hindi pag-aaralan. Totoo, Dok, di ba? Lugi tayo. Yes, that's right. Kasi ang daming impormasyon doon eh. Tapos ngayon sasabihin mo, okay lang. Kaya nangyari ay tayo mismo yung nagsasuffer. Kaya pag pinag-usapan natin itong rooting the main cause, actually in the area of natural medicine, we are actually trained or we are actually doing something under the natural modalities to focus more on what you call it the main cause. It's not just recommending or something to offer what you call it supplement. Kasi most practitioners of today, I'm sorry, they are becoming more on what you call it promoting their own product, but they are not promoting the what you call it the main root or the main cause, and at the same time teaching them and educate them in the area of healthful lifestyle or healthful living, which is the number one thing that needs to be given to people. Amen. And I am more than thankful for it, because I know that we Seventh-day Adventists are actually receiving a momentous truth from the spirit of prophecy for us to be zealous enough and be proud that we are not an ordinary people. Amen. Amen. And we must be thankful for it. Amen. Thank you so much. Alam niyo po, sa atin pong mga manonood, isang motivation yung binanggit kanina ni Doc, kasi dapat sama-sama po tayo. All of us should share the same health. And yung health na yun yung binigay ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. At mababasa po natin yun sa Spirit of Prophecy, especially sa Counsels on Diet and Foods at sa The Ministry of Healing. And I will give you an example. Because under the natural way or natural healing or natural medicine, since that Ellen G. White is talking about also what you call it focusing the main cause or the main root. And the same thing in our modern time today. Most people who are honest, most people who are in that line, actually they are also considering that by just focusing more on the main cause. So in 388 ng Counsels on Diet and Food, it says in there that cancer, tumor, and all inflammatory diseases are largely caused by meat eating. So now, kung ang cause ng inflammation at ang cause ng cancer at ng mga karamdaman ay bunga sa pagkain ng karne, sa natural medicine, dapat tanggalin yan. Totoo. No question about it. Yes. Yung hindi natural, Bet ka, discard kaya kung natin. nagpapagamot ka at hindi mo naman kayang tanggalin yan, sayang lang yung gagastusin mo. Na i-recommenda sa'yo. For example, napunta ka sa isang manggagamot. Sabi niya, sige, inumin mo to. Bili ka nito. And then, hindi naman sinabi na baguhin mo yung pagkain mo. May high blood ka na. Hindi ka naman tinuturoan mag-vegetarian. Eh parang nangyayari nito, ay bini-baby mo. Dahil alam mo na yung pinanggagalingan ay nandyan pa rin. Kaya mangyayari, hindi ka makakaranas sa tinatawag na complete healing. Oo. Totoo, Dok. Walang healing talaga, no? That's the way it is. For example, babasa ko rito. 173, Healthful Living. Sabi rito, stomach, liver, lungs, and brain are suffering for want of deep full inspirations of air, which would electrify the blood and impart to it a bright, lively color, and which alone can keep it pure and give tone and vigor to every part of the living machinery. Kung babasahin mo itong 173, the whole chapter, pinag-uusapan dito yung fresh air. Ngayon, for example, nagkaroon ka ng oxygen, nagkulang ka ng oxygen, talagang ang brain mo, ang cancer kasi nagtatribe yan sa lack of oxygenation. Lahat ng organ ng katawan natin ay kailangan ma-oxygenate. Kaya nauso yung hyperbaric type of therapy na pag na-oxygenate, nakakaroon ng healing. So ang point dito, kung may sakit ka sa stomach, may sakit ka sa liver, may sakit ka sa baga, may sakit ka sa brain, kung anumang karamdaman pang yan, ang gamot, umalis ka sa polluted na lugar.
Totoo, Dok. Pwede ba nasabihin ko na, okay, uminom ka nito para gumaling yung baga mo? Tapos Ayaw mo yun ka naman pa din tanggalin sa yung sigarilyo. Sang-ayon sa pag-aaral. Pag nasa kamay nilaan ka, para ka na rin naninigarilyo. Totoo, Dok. Ang matindi, 24 hours. Aray ko. Kaya nung napag-aralan ko yung air condition, hindi naman sa ito yung aking sinisiraan. Kaysa naman bukas nga yung bintana mo, polluted, di mag-aircon ka na lang. Itong air condition, pag pinaandar mo yan, siyempre, malamig, masarap ang pakiramdam. Pag pinatay mo yan, malis ka ng bahay, alam ba na nagmo-mold dyan? Oh. Ito yung oxidized air eh. Siyempre, sarado yung bintana. Yes. Lalo na, Walang exchange of nasa hotel ka. ventilation. Hindi naman nila pwedeng buksan yan. Pagtagal ng ilang araw, yung loob ng air condition na yan, may mga bacteria at mold yan. Pagbuga ngayon yan, bukod sa positive ion yan, dahil recycled air yan, meron pang mga bacteria yan. At ang mga mold na yan, cause ng cancer. Ayun. Kasi yun yung malalanghap natin. Cause ng lahat ng sakit ng tao. Kaya ako ayoko ng aircon. Mas gusto ko yung Fresh air. fresh air. Ayun. Kaya ang tanong dito sa natural medicine, if you want to have good health, sa natural medicine, humanap ka ng lugar na sariwa ang hangin. Totoo. At hindi ka naman pwedeng pilitin. It is really a choice of every individual that they must, what you call it, choose the best place for their health. Amen. Bato-bato sa langit. Hindi pinag-uusapan dito kay vegetarian ka, kaya hindi. Kahit vegetarian ka at ang hinihinga mo ay pure air, may kasalanan ka pa rin sa 8 laws of health. Totoo. Kasi hindi fresh air. For yung example, nilalanghap nagyayabang mo. ka, I've been a vegetarian for 10 years, 15 years, 20 years, nakatira ka sa kamay nilaan, meron ka pa rin Pananagutan. meron ka pa rin utos na Nilalabag. May isang kulang. Yes. Hindi ba, magkulang ka lang na isa, makasalanan ka sa lahat. Totoo, Dok. Di ba? Parang sa 10 Commandments, ganun din. Pag may Pero nalabag mga tao kang hindi isa. na guilty. Meron man tao nananalangin na, Lord, gusto ko po kasi talagang makawala na rito sa siyudad. Gusto ko humanap ng lugar na fresh air para naman magkaroon ako ng kalusugan. Pero bihira yun eh. Totoo, Dok. Sasabihin lang, wala nang choice eh kasi dito yung hanap buhay ko. Yes, oo. Ganun nga talaga, Kaya Dok. bato-bato sa langit, kung tamaan man, kaswerte yung mga taga-division eh. Swerte yung publishing eh. Nakalipat dun sa probinsya eh. Totoo, Dok. Fresh air na. Fresh air na eh. Yes, ang ganda na ang Ang surroundings. lugi itong union. At itong si LC. Ayun, oo Lugi nga. talaga yan. Oo. Bakit? Sa syudad talaga. Syudad talaga eh, sentro eh. Polluted. Kaya dalangin natin, sana naman. Ay, Makalipat dumating yung din time sila. na makalipat din sila. Ayun. At pati mga membro. Amen, amen. Kasi time na. Yes. Hindi naman kailangan mag-settled ka eh. Pwede ka naman mangaral dyan eh. Totoo, Dok. For example, parang si Enoch, di ba? Pupunta sila sa syudad. Pero umaalis pagtapos. Yes. Lumilipat sa country. Parang si Juan Bautista, Dok. Si Juan Diba Bautista. sa wilderness siya eh. Sa ilang siya mag-aano. Ngayon, mangangaral siya sa syudad, tapos babalik ulit siya dun sa wilderness. Tapos may tanim kang gulay sa likod bahay. Totoo, Dok. Biglang nagkaroon na hindi ka makabili at hindi ka makabili. Ay meron kung sariling bigas sa iyong likod bahay. Hindi mo po Meron problemahin. kami nung araw sa Bulacan eh. Meron kaming gulayan. Abay, magtanim ka lang ng 10 puno ng malunggay. Susuplayan kanya ng lahat ng minerals. Amen. Essential amino acid. Amen. Grabe ang maibibigay. Alam mo yung talbos ng kamote? Napakaganda pala ito sa happy hormone. Totoo, Dok. Taas ng magnesium. Kaya pala ako laging masaya, Dok. Kaya yung talbos ng kamote na yan, alang kamalay-malay yung mga tao, talaga ito pala yung tinatawag na tunay na kailangan ng dugo. Kasi yung blood, yung kung tawag ni iron, ito pala kumbaga sa halaman na berde, ito ay magnesium. Pag nakain mo pala, nagiging iron. Ayun. Kaya siguro mamaya pag-usapan natin yung mga sumisikat ngayon na kung tawagin ni pampabata. Yan. Maraming mga napakaraming mga bagay na kung hindi natin naintindihan ito, baka madaya tayo. Totoo, Dok. Speaking of pampabata, Dok, ito na sa atin po mga manonood. Kung meron po kayong katanungan, meron kayong suggested topic o meron kayong mga prayer request, ay isend nyo lamang po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan at atin po yung susubaybayan, sasagutin dito po, live na live dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Ito, Dok, speaking of pampabata, mga kaibigan, pinag-usapan kasi natin ang cancer the past few weeks. And now, we want to share with you ano ba yung koneksyon nitong cancer doon sa pampabata o pangalis ng cancer? Now, our topic is about faith, yung destination natin, and aging. So, faith
and aging. Doc, Kung nadinig mo na yung stem cell, kasi late 90s, sumikat ito eh. So ngayon, napakarami na yung nag-aaral tungkol dito at marami na rin yung nakadiskubre. Siyempre kahit paano, naging moderno na at naging advanced na ang teknolohiya. At marami na yung nakakaalam na meron palang ganitong uri ng sangayon niya sa pag-aaral, sa 700,000 daw eh. Ang bilang, pati bilang nalalaman pa nila eh. Kumbaga sa DNA o yung tinatawag na coding o yung numbering ng DNA ng brain mo, DNA ng buto mo, nalalaman na, napipinpoint na nila eh. So kung ating titingnan ito, itong 700,000 na ito, na tinatawag na bilang ng stem cells na ito pala yung numero 1 na ginagamit ng katawan all over. Lahat ng katawan natin, kidney, liver, gallbladder, brain, spleen, balat, and so on. Eh meron pala tayong tinatawag na material para i-repair kung may kunya nahiwa ka, di ba? Yes, nasugatan eh bakit mabilis dumikit? Pero pag tumanda ka, matagal. Totoo. Kasi pag tumatanda pala, bumababa yung tinatawag na bilang at lakas ng pagre-release ng stem cell para mabilis kang gumaling. Mabilis yung healing. Kaya lalo na yung alam mo, yung mga may edad na, pag pala 60 above, nasa 90% na ang pagbaba nung stem cells na yun. Yes. Kaya marami kang mababalitaan yun na nagpupunta sa iba-ibang bansa, nagpapa-inject sila ng stem cells. Totoo, Dok. Yung gusto nilang bumata sa atin kahit yung balat, lalo na sa Hindi mga lang yung kababaihan. bumata. For example, may kidney disorder ka, may pampagaling heart din. disorder ka, o meron kang memory loss, o meron kang lung problem, o meron kang cancer and so on, kung ano mang inflammation yan, ay nakikita nila na pagka nagkaroon ka ng sufficient amount of this kind of, what you call it, stem cells, then healing will be more faster. And that's the way they look at it. And then pag gumaling ka, yung aging naman, ay bumababa. Yung Bumabagal siya. Bumabagal. Yes. Kaya pag mapapansin po ninyo, pag may nararamdaman tayo at hindi natin alam yung role nito, ang tendency ay nakakamatayan mo na hindi mo nagawa yung part mo. Totoo, Dok. Kaya magandang discussion ito eh. Napakaraming pag-aaral na yung... At pwede naman nilang i-research din ito. Dahil para in that way, meron silang tinatawag na comparison. Yes. Doon sa bagay na pag-aaralan natin ngayon. Totoo, ayan. Doc, so much for the stem cell, yung aging natin. Alam niyo po ba mga kaibigan, gusto namin sa inyong ibalik yung mga last pinag-usapan natin. Dahil alam mo, Doc, ikaw ang nag-introduce sa akin sa totoo lang nung telomeres na tinatawag natin na matatagpuan sa ating pong mga chromosomes or yung ating pong DNA. Ngayon mga kaibigan, telomeres and aging. Paano kaya ito nakakapagpabata or ano yung epekto nito sa ating pong katawan? So here, from National Library of Health, it says there, telomeres play a central role in cell fate, yung destination ng fate, yung fate natin, and aging, by adjusting the cellular response to stress and growth stimulation. Ibig sabihin, kanina yung sinasabi ni Doc na pampabata, pampabagal ng yung pagtanda natin. Ibig sabihin, nakaka-apekto pala ito doon sa ginagawa natin sa atin pong sarili. Ngayon, on the basis of previous cell divisions and DNA damage, they help protect the DNA strand, yung ating mga strand. Example, ito yung DNA strand natin from getting shorter during cell division. Kasi di ba, Doc, ang isang DNA natin may mga chromosomes yan, mga kaibigan. At napuputol siya. So, ibig sabihin, kung ganyan siya kahaba, kapag nag-divide siya or kapag nahati po siya, magiging maliit na lang siya. At yung paghati na yon ang nag-iingat nun, mga kaibigan, yung telomeres natin. Now, according to two promising strategies for telomere. Ano ibig sabihin nito, mga kaibigan? There are two positive things associated with the consumption of legumes, yung ating mga beans, Doc, di ba? Yung ating mga munggo, yung mga black beans natin, red beans natin, yung ating mga nuts, yung seaweeds natin, yung mga prutas natin na 100% juice. Ito pala, Doc, ang maganda sa ating pong telomeres, yung ating pong mahahaba na ating pong mga DNA na yan at mga chromosome. Whereas, ano naman yung nakapagpapaikli o nakakapagpa-damage itong mga telomeres na ito? Kapag daw nagko-consume tayo ng ano po, alcohol, ng kape, ng red meat, ng processed meat, yung mga frozen goods natin, Dok. Kaya napakalaking bagay talaga nito, Dok. Grabe. Kaya kung ating titingnan, ating pag-aaralan, laging nagiging involved dito yung freedom natin o yung choice ng tao, yung power of the will to learn something on how you choose in the right information. So tapos na nadinig natin to, for example lang,
nagkaroon ka ng karamdaman, meron tayong tinatawag na natural healing or nire-repair. Yes. Kaya meron tayong natural repairing, what you call it, system na agad-agad padadala niyan ng tinatawag na, kung tawagin nga nilang ini stem cell. Yes. Na itong stem cells na ito, pag aktibo yan at ayos yung bilang niyan, na may bibigay. Kaya nga marami silang binibilang eh. Meron nag-i-inject ng 150 million. Grabe, Dok, no? 20 million stem Para cells. masuplayan yung buong katawan. Para magkaroon ka ng therapy, ang tawag dito yung mag-repair, i-repair. Yes, yung restoration ng pinakakabuuan ng katawan. Kumbaga sa matandang katawan, ay mahina na yung stem cell mo. Patadalan ka ng bagong stem cell. Ayun. Para mag-repair yung katawan mo. Kaya looking young talaga. Yeah. For example, pagkapanganak mo lang, ay meron na tayo talagang built-in yan. Ang tanong, nauubusan ba tayo ng stem cell na Yes, pinoproduce sa bone marrow? Sa red blood cells? Totoo, Dok. Kasi yung mga red blood cells natin, namamatay po yun after 120 days. That is, kung hindi ako nagkakamali, 4 months sa ating pong mga manonood. Ngayon, kung ang ibig sabihin pala nito, Dok, napupunta siya sa liver dahil yun yung pinaka-sementeryo, that's the cemetery of our body. So kailangan mag-produce ulit ng bagong red blood cells yung ating katawan para magkaroon tayo ng repair. Tama ba, Dok? Yeah. Paano naman makapag-produce kung walang pagkukunan? Totoo. Di ba sabi, we are what we eat. Yes. You are what you eat. Anything that you put it inside your stomach, it will turn into blood. Yes. And that blood will turn into you and me. Yes. Kaya kung kinakain mo, yun ka. Kaya nga ating pinag-usapan dito, kung animals yung kinakain mo, animal protein, anong tawag sa'yo? Yun ka. Ano sa Tagalog yung animal? Ayun. Yun na yun. Oo. So ang pinag-usapan natin, ito na. Ito mga good news. Sige, gusto ko Alam yung mo, mga tayo good rito, news. puro good news eh. Hindi ba ang tao ay nilalang ng Panginoon, hindi ordinaryo? Yes. We are not an ordinary human. We are purposely created to enjoy life and at the same time, to prolong and to glorify God. Amen. So, nung aking tinitingnan at aking pinag-aaralan itong telomere na ito at itong tinatawag na stem cells na ito, pag pala ikaw ay masagana ang stem cells mo sa katawan, lahat ng problema mo aayusin nila. Amen. Kaya ang isang tao na, alam mo yung tamang paliwanag ng kalusugan? Ano, Dok? Ikaw nga, ano ang tamang paliwanag o meaning ng health? Para sa akin, ang meaning ng health ay, parang naano ako ngayon, no? Ang meaning ng health para sa akin ay kung paano ko mapapangalagaan at mapapanatiling malusog yung katawan ko by eating what is right and what is according to God, na Amen. yung God's law. Actually, ang unang paliwanag dito sa meaning ng kalusugan ay wala kang sakit. Amen. Totoo yun, Dok. Malusog ka eh. Yes. Kaya kung Kabaligtaran sabihin mo, ng malusog health. ka, may inflammation ka, may maintenance ka, ibig sabihin yan, hindi ka malusog. Pero hindi pala yun lang. Ano, Dok? Hindi yun pala yung tamang paliwanag tungkol Ano pala? dyan. Yung tinatawag na kabuuan, physical, mental, social and spiritual. Ito yung kabuuan ng kalusugan. Kailangan holistically. Holistically. So ang point ko dito, pag ikaw ngayon ay nakakaranas ng inflammation, ibig sabihin yan, hindi pwedeng gumaling ang sakit mo, kailangan tanggalin muna natin ang inflammation sa iba't ibang parts ng katawan mo. Paano mawawala yung inflammation mo? Itong tinatawag na stem cells na ito, ang unang-unang magre-repair nito. At para naman ma-repair ito, ay huwag mo na rin kainin yung bagay na naging cause ng inflammation sa katawan mo. Totoo. Katulad ng pinag-usapan natin kanina. Yes. For example, ano bang mga pagkain ang nagbibigay ng tinatawag na, kasi may built-in tayo, we have a built-in immune system, we have a built-in, magkaibang immune system kaysa stem cells. That's true. Kaya meron tinatawag na neutrophils. Yes, neutrophils At natin. merong monocyte, Yes. lymphocyte, may Yung basophils. basophils, yung eosinophils Ito natin. yung mga antibodies natin. Pero walang kinalaman dito yung tinatawag na na stem cells. Ang stem cells, pang-repair at pang-regenerate ito para makasiguro tayo na hindi tayo nakakaranas ng karamdaman. Ito yung focus natin dito na walang sino man sa nakikinig ng ating programa ang hindi maabot at marating ng tinatawag na makalaya tayo sa tinatawag na epidemic o sumpa ng karamdaman. Amen. Amen. Ngayon ang tanong,
ano ang kailangan natin para mag-release ng maraming stem cell ng ating katawan. Kailangan natin kumain ng malulusog, yung masustansyang Ano ba pagkain. isa sa napag-aralan? Talagang saludo ko kay Ellen G. White. Dahil ginamit siya ng Panginoon. Amen. Alam mo ba na ang exercise, hindi lang ino-oxygenate ang brain ng tao, nagre-release ka through the bone marrow ng stem cells pag active ka na pinapawisan at nag-exercise. Amen. Totoo, Dok. Iba nakakabata siya. Hindi ba nakalagay sa 8 laws of health yan? Yes. At para naman makapag-release ng maraming stem cells, ang red blood cells, kailangan mong nutrition. Nasaan yan? Masusumpungan. Hindi ba 8 laws of health ulit? Amen. Kanino Totoo. nang galing yan? Nung 1800? Isinulat ni Ellen White pero mula sa ating Panginoon. Ayun, amen. So ngayon, napag-aralan ng siyensya na itong pagkain pala ay mayroong tinatawag na materyales. For example, itong tinatawag na blue algae o yung tinatawag na mga seaweeds o lato, spirulina. Eh, mapakaganda pala ito sa ano? Sa ating anti-aging, Stem cells. sa stem cells natin. Yung mga talbos ng kamote, malunggay. Aba naman, Yung mga green leafy vegetables natin. eh binabalik tayo. Ang tanong, nakasama ba doon ng flesh food? Wala Hindi. eh. Eh bakit yan tayo mag-i-stay? Anong reason para kainin? Dead animals yan. Totoo. Inflammation ang ibibigay sa iyo sa katawan. Kaya nga namatay ang ating propetisa, bagaman hindi bigla siya nag-vegetarian. Pero at the end of the journey, talagang pinatunayan niya. Talagang matagal din na panahon na in-enjoy niya. Nag-twice a day nga siya. Alam ba yung fasting? Yes, Doc. Yung binanggit ulit sa writing si Ellen White. Ito palang twice a day, napakagandang magpa-release din ng tinatawag na stem cells. Amen. Ito yung tinatawag na stem cell therapy. Amen. Yung built-in stem cells mo, walang taong walang stem cells. Totoo. Kailangan lang i-release ng katawan mo. Yes. Katulad ng human growth hormone, naging inactive siya. Pero pag nag-exercise ka, aktibo yung tinatawag na pag-release ng brain ng human growth hormone. Kaya ang hinihingi ng Panginoon, gumalaw ka, mag-exercise ka, Totoo. ibigay mo yung part sa katawan mo para makuha mo yung tinatawag na regalo ng Panginoon sa tao. Amen. Amen. And that's the way it is. What can we do? Kaya sabi ko, napaka-blessed talaga tayo. Ang ganda pag-aralan itong telomere. Yes. Kasi I'm saying telomere and stem cells. Actually, pati aging nga eh. Talagang, pag ang tayo walang sakit, bumabata. Totoo, Doc. Kasi andyan yung repair talaga, sunod-sunod Kasi talaga, nagpapalit tuloy-tuloy. kasi ang balat eh. Yes. Nagpapalit ang kidney, nagpapalit ang liver, nagpapalit ang whole parts of the body, Amen. which include brain. May Yes. mga study na it takes 5 years daw, ang brain, mga ganun-ganun. Pero ang point dito, as long na tama ang kinakain mo, leave it as it is. Amen. Kung tumagal ng 6 months, 1 year, or 2 years, or whatsoever, at least alam mo na yung laman ng katawan mo. Amen. Totoo, Doc. I really praise God. Alam niyo sa ating pong mga manonood, no? Kasi binabanggit ni Doc yung stem cell. Alam natin na marami yung mga nagpapa-opera, nagpapadagdag nito sa ating pong katawan, especially abroad. But what we do not know is that we have our own stem cells na kailangan lang natin i-restore. At yung pag-restore na yun, mga kaibigan, ay dahil doon sa kakainin natin. Kailangan pala tama yung ating pong mga kinakain according to 8 laws of health na yung new start natin, Saka hindi Doc, ako yung, nutrition. kumokontra dun sa mga stem cell therapy. Yes. Dahil mahirap naman yung, hindi naman ako masasabing eksperto Totoo o na. matalino tungkol dyan. Dahil ang pinag-usapan natin ay natural way. Yes. Pero ang point natin dito, kung meron kang sariling stem cell sa iyong katawan, eh bakit mo hindi Gamitin yun. turuan ng sarili mo na Yes. ibigay ko ano yung, alam mo itong ginseng pinax, maganda rin yan sa stem cell. Totoo. Tulad ng maraming mga sariwang mga gulay at prutas, maraming mapag-aaralan tayo tungkol dyan. Siguro, Yes. didiscusin natin yan kung ano man yung mga bahagi na dapat nating matutunan tungkol dyan. Tungkol sa natural healing na kayang i-repair ng lahat ng ating problema sa katawan kung ang stem cells natin ating tutulungan, kakampihan. Bakit? Dahil ito'y sarili nating kayamanan at ang Panginoon na naglagay. Amen, amen, amen. Kasi Alam mo, lahat Doc, may stem cells tayo eh. yes, totoo yan, Doc. Kailangan lang natin pakainin ng tama yung ating katawan para magkaroon tayo ng restoration at magandang stem cell production sa ating pong katawan. Pero ito pa isa eh. Naku, Doc, alam mo, Kaninang Doc. umaga, nagbasa ako sa aking devotional.
And sangayon sa napag-aralan natin, babalik na naman tayo sa 8 laws of health. Totoo, Dok, kasi alam niyo po sa ating pong mga manonood, ito kasing tinatawag natin kaalamang pangkalusugan, this is actually derived from 8 laws of health. What is 8 laws of health? Yung new start natin, nutrition, exercise, water, yung ating pong sunlight or sunshine natin, yung ating temperance, yung ating air, yung ating rest, and most especially, yung trust in God. Kung lahat ng yun kabuuan, parang yung sa holistic, yung holistic being natin, yung physical, yung social, yung mental, only spiritual. talking about supplements here. Because most people who are dealing directly, especially doctors who are practicing something, they are not focusing more on the whole concept. Yes. We must also realize that those people, the reason why they develop this is mainly because they are not doing right. Totoo. Kaya ang ating point dito, ibigay natin lahat kung ano yung kailangan ng kailangan. katawan. Parang that way, magka-choice sila. Totoo. Alam mo yung isa sa pinakamagandang pang-support sa stem cells natin? Ano, Dok? Yung tulog ng maaga. Basahin po natin ang isa po sa devotional ng Sons and Daughters of God. There are young men and young women who are very much opposed to order and discipline. They pay no heed to rules for rising and retiring at regular hours, but burn the midnight oil and then lie in bed in the morning. Would it not be well to break up the habit of turning the precious hours into night and turning the hours of night into day by the use of artificial light? As far as possible, it is well to consider what is to be accomplished through the day. Make a memorandum of the different duties that await your attention, and set apart a certain time for the doing of each duty. Let everything be done with thoroughness, neatness, and dispatch. Give yourself a number of minutes to do the work, and do not stop to read papers and books that take your eye, but say to yourself, "No, I have just so many minutes in which to do my work, and I must accomplish my task in the given time." Let those who are naturally slow of movement seek to become active, quick, energetic, remembering the words of the apostle, "Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord." If you are under the control of slow, dilatory movements, if your habits are of a lazy order, you will make a long job out of a short one. And it is the duty of those who are slow to reform and to become more expeditious. If they will, they can overcome their fussy, lingering habits. Earnest, persevering effort will place you on the vantage ground of victory. For he who strives to overcome in and through the grace of Christ will have divine enlightenment and will understand how great truth can be brought into little things, and religion can be carried into the little as well as into the large concerns of life. Alam mo, Dok, ang Amen. sarap pakinggan. Alam niyo po, mga kaibigan, matatagpuan yung binanggit natin kaninang verse sa Romans 12:11. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Alam mo, Dok, ang daming, sa totoo lang, ang daming mga Sa totoo lang, yung, tamad. di ba, yung araw nga, di ba? Kaya may araw para magtrabaho ka. Yes. At pag lumubog na yung araw, huwag mo Pahinga ka. ilawan. Totoo. Tulugan mo na. Kaya anong ginagawa daw? Basa tayo ng basa. Eh hindi naman ganun yung matindi ngayon eh. Totoo, Hindi ginagawang naman, araw, Dok, yung hindi na, ang problema gabi. yun, pinapalitan pa ng Android eh. Eh, ang tindi ng radiations niyan eh. Paano ka makatulog? Totoo. Kaya ako naniniwala na survival of the fittest, na kung ano yung nangyari during the time ni Noah, maaaring maulit. Alam mo kung bakit? Tanggapin natin sa hindi. Talagang teknolohiya natin yun, hindi nakakampi ng kalusugan. Lalo na pagka nasa lugar ka na maingay. Iba talaga yung, kung ating pag-aaralan, 1902, binanggit nga ni Mrs. White yung tinatawag na it is impossible for us to develop physical, mental, and spiritual when we reside in the city. That's true. So pag sinabing imposible, huwag kang mangarap na makukuha mo yung tinatawag na produkto na binanggit na bago dumating ang Panginoong Jesucristo. Bubuin ng Panginoon yung katibayan na makikita sa buhay ng kaniyang mga hihirangin sa sanlibutan, ang kabuuan ng ating pagkatao na binanggit sa 1 Thessalonians 5:23 na ang physical, mental, and spiritual ay mapipreserve ito na walang bahid ng anumang karamdaman o kapintasan. Totoo. Banal at walang problema. Yes. Na yan po yung tinatawag na produkto
na kanyang babalikan. Na yun yung ibig kong dalangin ko sa Panginoon na sa konting panahon na titira, ay magkaroon ako ng self-control. Na habang sabi nung aking trainer, sabi niya, Dok, ano yung motivation mo? Sabi ko, unang-una, health is wealth. You cannot find real happiness in life once you lose health. And the only way for me to do that, I need somebody to support me. Kaya kumuha ko kasi gusto ko kasing lahat ng parts ng katawan ko ay maigalaw. Para malagyan ng muscle dahil pampatibay yan. Tapos at the same time, nakwento ko yung si Schwarzenegger na nang tinanong siya kung bakit may edad na siya at the age of 78 and nag-gym pa. Ang sagot niya, kumakain siya ng almusalan, tanghalian. Ganun din yung exercise part daw ng kanyang buhay. Pero ang ibig kong bigyan ng daan dito, yung point dito, ay sa kadahilanan na individual ito. Na dapat nating malaman na dito malalaman kung ano yung pagpapahalaga mo sa katawan mo. Kaya sabi ko nga, pag ang isang tao ay nagkaroon ng kakayanan o nag-gym, nire-release nila lahat ng stress hormone. Yes. At the same time, napapalitan ng happy hormone. At ang pinakamaganda rito, nasabi ko nga, ito ka kung gym ay libangan ng mga tunay na lalaki. Dahil hindi madali. Totoo, Dok. Kung wala kang focus at wala kang tiyaga, imposible. Mm-mm. At ang sabi pa, isa pa sa pangarap ko, hindi lang naman yung physical, yung kung paano ka maging, kung tawagin ni manly, yung lalaking-lalaki. Ibig sabihin pala lalaking-lalaki, may self-control ka. Yung kaya mong pigilan yung bagay na hindi maganda. Pangalawa, yung makokontrol mo yung galit mo at magiging maayos yung isip mo. Disiplinado at kaya ka. mong labanan yung kahit anong pagsubok sa buhay mo. Na kahit sabihin mo na inaapi ka o inaaway ka, pero nandun pa rin yung tinatawag na kalmado ka. Amen. Na yan ang naidudulot ng tinatawag na kalusugan. Amen. Na kailang maatin para meron tayong kapangyarihan para itayo yung stamina ng pagpapakabanal. Amen. Hindi ganun kadali. Yes. Kailangan ng require ng Panginoon ng biyaya niya. Nire-require niya tayo na talagang pasailalim tayo sa Kanya. Kaya itong tinatawag na pagpapahaba ng buhay, part yan para magkaroon tayo ng maayos na pakiramdam. Sa pamagitan na maging maayos yung ating kalusugan, na itong ating katawan ay ating mabigyan ng tuon para tayo mamuhay na may kabanalan. Amen. Amen. Thank you so much, Doc. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, no, ang dami nating napag-usapan ngayon. Pampabata lang pinag-uusapan natin, pero yung pinakasusi pala dun sa pampabata, dun sa stem cell na natural para sa ating katawan, ay matatagpuan lang sa paligid natin. At yung willpower natin na disiplina na mag-exercise tayo, kasi katulad ni Doc, tingnan niyo po, nasa magsi-70 na po si Doc. Ako po ay nasa, alam niyo na po yung edad ko, mga kaibigan, di ba? Hindi nagkakalayo ang edad namin. Hindi na nakakaya. Siguro, gusto ko rin ipakita yung loob ng katawan ko. Para makita nila na iba. Siguro, i-feature natin yan, one of the episodes. Kasi ang point ko dito, hindi naman ko malapit ka na mag-70 o 70 ka na, gigib up ka. Totoo. Ang muscle naman, anytime, may available yan eh. Yes. Gagawin mo lang yung part mo. At saka may muscle memory tayong tinatawag. Katawan nung araw eh, pero nung nakita ko yung value, sabi ko sarili ko, hindi naman pala huli pa. Yes, Sabi may nga, habang magagawa buhay, pa. may pag-asa. Amen, amen. Katulad po sa atin mga manonood, kung meron po kayong willpower, gusto nyo magkaroon ng disiplina, alam nyo po ang pinakamagandang example at test na magkaroon tayo ng disiplina or mag-gain natin yung discipline sa atin pong sarili ay yung exercise. Bakit? Alam mo, Dok, naalala ko tuloy. Ministry na pala eh. For example, Yes. maraming nakakita sa'yo, nakita nila yung maganda yung kondisyon mo, yung Physical katawan mo. mo. Magtatanong sila sa'yo, ano yung sikreto mo? Yes, that's true, Dok. Kunyari, malaki ang tiyan mo. Sa tingin mo kaya, may interview ka. Oh, hindi, Paano Dok. may tuturo yung healthful living natin na ganito? Hindi, Dok. Hindi ka matatanong tungkol sa healthful living. Kung itsura mo, mukhang tagilid. Totoo. Kaya nga doon sa mga malalaki ang tiyan, challenge yan. Yes. Hindi pa huli. Totoo. May May pag-asa secret. pa. Tinuturo na nga natin dito, Oo mag-twice a nga. day ka lang eh. Talagang liliit yan eh. Lalo pa Yes. kung pure vegetarian ka Totoo. at nag-exercise ka pa. Ang kapalit nito, bukod sa babata ka, hindi lang yun. Magiging blessing ka sa iba. Amen. Totoo, And that's Dok. part of ministry. Yes. Hindi mo naman kailangan magaling magsalita eh. Totoo. Ang sabi nga doon kung nakikita sa'yo, yung bahagi ng kalusugan, yun, enough na yun para makita nila na meron kang blessing na kanilang natutunghayan. Totoo, Dok. Kaya Amen. it's not that easy for us to stand before our people, especially teaching people how to become healthy. Unless we experience it, then we can
tell them that there is a way. Kaya nga sabi ko nga sa iyo, Gladens, yung pinasukan mo na ministeryo, hindi ordinaryo to. Totoo. This is one of the highest na tinatawag na ministry at pinaka-importante sa katayuan ng gawain ng mga miyembro sa iglesia. Kaya doon sa mga hindi pa nagbe-vegetarian, ang challenge ko, hindi pa huli. Amen. Balik na tayo sa original. Yes. At let's work together and bring more souls before God. Amen. Thank you so much, Doc. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, no, isa nga pong tunay na halimbawa at isang testimony sa bawat isa sa atin, yung ating pong experiences. And what we do or say, kailangan ginagawa po natin yun. We should walk the talk. Dahil hindi puro pwedeng katulad dito, nagsasalita lang kami ni Doc, pero hindi niyo po nakikita, yun po yung isa sa mga pagsubok na dapat po naming panagumpayan. And katulad niyo po sa atin pong mga manonood, we are praying that all of us will be healthy while we are waiting for our Lord and Savior Jesus Christ to come again. Sa atin pong pagtatapos, kasi alam niyo po, napakahaba po ng discussion regarding this at pagpapatuloy po natin siya sa atin pong next episode. Kaya ihanda niyo po ang inyong mga katanungan, isend niyo po yung mga komento niyo, mga prayer request niyo dito po sa Hope Channel North Philippines at abangan niyo po kaming muli next week. At kung may tanong sila tungkol sa stem cells, we are not expert. Actually, hindi naman tayo ganun ka well-versed yan. Pero pagdating naman dito sa mga natural na kapamaraanan, ay talagang halos meron naman tayong impormasyon kung paano itangkilikin yung sarili nating healing ability within. Ito na nga yung stem cells na kasalukuyang ngayong kumakalat at marami mga tao ngayon yung nakakaunawa na tungkol dyan. Kaya nga may mga stem cell therapy. Thank you so much, Doc. Kaya ito po sa atin pong pagtatapos, mga kaibigan, nais po naming iwanan sa inyo ang nakasulat po sa The Ministry of Healing. The use of natural remedies requires an amount of care and effort that many are not willing to give. Nature's process of healing and upbuilding is gradual, and to the impatient it seems slow. The surrender of hurtful indulgences requires sacrifice, but in the end, it will be found that nature, untrammeled, does her work wisely and well. Those who persevere in obedience to her laws will reap the reward in health of body and health of mind. Sa ating pong pagtatapos, tayo po'y mananalangin kasama po ni Dr. Our loving Heavenly Father, we want to thank you again for such a great time that we have, that we're able to talk about more on what you call it, stem cells and how to prevent disease. We know, dear Lord, it's not easy for us to win our battle against ourselves, but we rely upon you and be able to overcome and cooperate with you all the way through. Forgive us for all our sin and help Paalaman Pangkalusugan and all the crew and leaders and members who are representing this very special work. Give us a continuous knowledge and wisdom and be able to create more awareness and bring more Filipinos into that kind of lifestyle, that we are able to win our battle and win these kinds of challenge that we have, na marami yung maaabot at madala sa inyong dakilang paanan. Tulungan kami na maging masunurin at lagi naming isipin, kami merong kapangyarihan ng pagpili between right and wrong. Pagkalooban kami, Panginoon, ng maayos na kalusugan, na maluwalhati namin kayo, hindi ng aming sarili ang makita, kundi kayo ang siyang maiharap namin, na siyang author ng lahat ng bahagi na aming ginagalawan. Ang mga hangin, ang araw, ang lahat ng pagkain at lahat ng biyaya ay nanggaling sa kaitaasan, at mismo na aming buhay ay nanggaling din sa aming manlalalang, na tanging kayo, Panginoon, ang pinagmulan, na wala kami may pagmamayabang, dahil alam namin na napakaraming mga tao ang nababawian at nangamamatay bunga ng kakulangan ng kaalaman. Maraming pong salamat sa pagdinig po ninyo sa aming dalangin. Patnubayan kami lahat ngayon at pagpalain lahat ng viewers namin all over the world, na lahat kami makinabang sa bahaging ito na aming pinag-uusapan na nanggaling sa aming Panginoon sa kaitaasan. Maraming pong salamat, Ama, sa pagmamahal, sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Amen.
Muli po mga kaibigan, subaybayan niyo po kami sa GSAT Channel 37, sa Hope Channel North Philippines at dito po sa Kaalamang Pangkalusugan sa Facebook page at gayon din po sa YouTube channel. Every 4 p.m. po Saturday, dito lamang po sa Hope Channel North Philippines. Muli po, ito po si Gladens Panuelos, kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.